May isang larawan na siguradong nakita na nating lahat kahit isang beses sa ating buhay. Madalas itong makita sa mga libro sa paaralan, motivational poster, siyentipikong magasin, pati sa t-shirt at logo ng mga tech company. Isang hubad na lalaki, bukas ang braso at binti sa dalawang posisyon na nakapaloob ng perpekto sa bilog at parisukat. Isang simpleng guhit gamit ang panulat at tinta na tila naglalarawan sa ganda ng anatomya ng tao. Ngunit kapag mas tinitigan mo, mapapansin mong hindi lang basta ito. Isa rin itong simbolo at palaisipan. Isang tahimik na mensahe na naglakbay sa mga siglo. Ngayon, sisilipin natin ang isa sa mga tanyag na likha ni Leonardo da Vinci. Isang likha na mukhang simple, ngunit may lihim na mensahe na kapag naunawaan mo ay mamamangha ka. Pero bago natin simulan ang kwento, gaya ng lagi naming ginagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa channel para suportahan ang aming trabaho at para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na video. Ang larawan na nakilala bilang Vitruvian Man ay iginuhit ni Leonardo da Vinci noong bandang 1490. Sabihin na guhit lang ito ni Leonardo ay parang sabihing ang mga pyramid ay 4 lang na batong pinatong. Sa likod ng tila simpleng larawan na iyon ay nakatago ang pananaw sa mundo, simbolikong mapa, kodigo at posibleng babala. Pero para tunay natin itong maunawaan, kailangan nating umatras ng isang hakbang. Kailangan nating kalimutan ang lahat ng akala nating alam natin at magsimulang magmasid. Si Leonardo ay hindi isang karaniwang tao. Siya ay anak sa labas, walang formal na edukasyon, ngunit may napakalawak na kuryosidad na naging dahilan upang siya ay maging pintor, eskultor, inhinyero, anatomista, siyentipiko, imbentor, arkitekto at manunulat. Walang duda, siya ay henyo. Ngunit nag-iisa rin siya, nahuhumaling sa misteryo ng kalikasan at universo. Inilaan niya ang gabi sa pag-dissect ng mga bangkay sa mga basement ng ospital. Gumuguhit siya ng mga engranahe, tulay na naitataas at makinang pandigma. Nagsusulat siya mula kanan pa kaliwa gamit ang salaming pagsulat na mababasa lang sa salamin. Sa libu-libong tala niya, sa isang papel, gumuhit siya ng lalaki. Hindi ito basta lalaki, siya ang perpektong tao. Ang katawan ng tao, ayon kay Leonardo, ang sukatan ng lahat. Ano nga ba ang ibig niyang sabihin? Para maintindihan ito, simulan natin sa parisukat at bilog na bumabalot dito. Parang simpleng pagpili lang ng disenyo, pero sa kasaysayan ng tao, malalim at matagal na ang kahulugan ng dalawang hugis na ito. Ang parisukat, mula pa noon ay sumasagisag sa lupa, sa pisikal na mundo, matibay, material at tiyak. Ito ang pundasyon ng gusali, templo at lungsod, anyo ng katatagan at hangganan. Ang bilog naman ay kabaligtaran nito. Sinasagisag nito ang langit, kawalang hanggan, kabanalan at ang walang simula o katapusan. Ang bilog ay anyo ng espiritual na kasakdalan at kawalang hanggan. Simbolo ito ng kaluluwa, universo at paikot na siklo. Ang paglalagay ng tao sa dalawang hugis na ito ay nangangahulugang nasa pagitan siya ng langit at lupa, hindi sa ibabaw o ilalim, kundi sa gitna. Sa pagitan ng materya at espiritu, para kay Leonardo, tao ang susi ng universo. Ngunit paano niya ito masasabing tiyak? Pinag-aralan ni Leonardo ang mga teksto ni Vitruvio, Romanong arkitekto noong unang siglo BC, na nagsabing kung susukatin ng tama, taglay ng katawan ng tao ang perpektong proporsyon ng universo. Sabi ni Vitruvio, ang haba mula sa dulo ng mga daliri ng magkabilang kam ay katumbas ng taas ng katawan. Ang muka ay pwedeng hatiin sa eksaktong bahagi. Ang mga kasukasuan ay may maayos na geometriya. Kinuha ni Leonardo ang mga ideyang yon at ginawang larawan. Ngunit hindi lang siya basta nangopya, higit pa ang ginawa niya. Ginawa niya ang isang bagay na walang nauna. Pinag-isa niya sa isang eskema ang dalawang magkapatong na posisyon, sentro at pananaw sa mundo. Mapapansin na ang Vitruvian Man ay may tig-4 na braso at binti na parang gumagalaw at dalawang sentro. Isa ay nasa singit na konektado sa parisukat at isa sa pusod na nagtatakda ng bilog. Ibig sabihin, dalawang tao ang iginuhit ni Leonardo, isang material at isang espiritual, isang makalupa at isang kosmiko, marahil isang nakikita at isang nakatago. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi na ano ang kinakatawan ng guhit, kundi ano ang sinasabi sa atin ni Leonardo. Maaring nasa matematika ang sagot, dahil ang Vitruvian Man ay binuo sa isang nakatagong proporsyon, isang mistikong formula na matatagpuan sa sining, kalikasan, arkitektura at maging sa DNA, ang Golden Ratio.
Tinatawag ding golden number, ang golden ratio ay mathematical na proporsyon na nasa 1.6 sa 8. Nakukuha ito kapag hinati ang linya na ang ratio ng mas mahabang bahagi sa mas maikli ay katulad ng ratio ng buong haba sa mas mahaba. Isang abstraktong konsepto, oo, pero ang kagandahan nito ay makikita ito kahit saan, sa mga talulot ng bulaklak, sa mga spiral ng kabibe, sa ayos ng mga dahon, sa mga galaksya, at sa paglaki ng mga buto ng tao. Masigasig na pinag-aralan ni Leonardo ang mga proporsyong ito at inilagay ito sa kanyang guhit ng eksakto at tahimik. Ang katawan ng Vitruvian Man ay sumasalamin sa golden ratio sa iba't ibang bahagi, halimbawa sa pagitan ng taas at pusod o sa pagitan ng mga kasukasuan at mga dulo ng katawan. Ito ay katawan na hindi lang kumakatawan, kundi naglalaman ng armonya ng universo. Pero bakit? Marahil dahil naniniwala si Leonardo na ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng kosmos, na sa bawat kalamnan, sa bawat buto, sa bawat linya ay may nakatagong banal na batas. Sa pag-unawa sa katawan ng tao, maaaring maunawaan ang estruktura ng universo. Kung ganon, ang guhit na yon ay hindi lang pag-aaral ng proporsyon, kundi isang mapa, kodigo at mensahe para sa hinaharap. May tanong na lumilitaw matapos maintindihan ang simbolikong estruktura ng guhit. Bakit pinili ni Leonardo na ipakita ang tao bilang hybrid nasa pagitan ng dalawang geometrya, dalawang posisyon at dalawang magkaibang sentro? May ilang historiador na nagsasabing simpleng eksperimentong grapiko lang ito para ipakita ang mga proporsyon ni Vitruvio, pero tila limitado ang ganitong pagbasa. Ang henyo ni Leonardo ay hindi gumagawa ng kahit ano nang walang dahilan. Bawat linya, bawat kurbada, bawat katahimikan ay may layunin. Sa guhit na ito, tila lumalagpas ang layunin sa sining at agham, umaabot sa kaharian ng simbolo. Ayon sa mas matapang na pagbasa, ang Vitruvian Man ay hindi lang ikona ng pagkakaisa ng katawan ng tao at arkitektura, kundi isang gumaganang simbolo, mahiwagang diagram, kanluraning mandala at bagay na dapat pagmasdan, pagnilayan at marahil buhayin. Mas nagiging malinaw ang interpretasyong ito kapag indugnay ang Vitruvian Man sa sinaunang alkimya. Ang alkimiya, nakaiba sa kimika, ay esoterikong disiplina na hindi lang layong gawing ginto ang tingga, kundi gawing maliwanag na espiritu ang diperpektong kaluluwa. Ang alkimiya ay may 4 na pangunahing yugto. Nigredo, putrefazione. Albedo, paglilinis, pahayag ng imahe at pagliliwanag. At rubedo, pagtapos at pagsilang muli. Kung gagamitin natin ang lens na ito, mababasa sa parisukat na saradong geometriya ng lupa ang yugto ng nigredo bilang guwan ng materya. Ang katawan sa gitna na gumagalaw at lumalawak ay sumisimbolo sa transformasyon at pakikibaka ng hangganan laban sa kawalang hanggan. At sa wakas, ang bilog, perpekto, tuloy-tuloy, walang kanto ay nagiging simbolo ng katuparan ng gawa. Ang rubedo, ang pilosopikal na ginto. Si Leonardo ay posibleng nagtago sa kanyang guhit ng representasyon ng panloob na pag-akyat, hindi sa tipikal na relihiyosong paraan, kundi sa hermetiko at universal na wika. Para sa kanya, ang katawan ng tao ay hindi lang laman at buto, kundi isang sagradong instrumento, isang makinang banal na, kung mauunawaan, ay kayang dalhin ang tao lampas sa sarili niya. Kung hindi pa sapat ang geometriya o simbolismo, may isa pang nakakabahalang pahiwatig. Sumusulat si Leonardo sa paligid ng guhit gamit ang kanyang typical na mirror writing. Baligtad ang mga letra, mababasa lamang gamit ang salamin. Marami ang nagpapaliwanag nito bilang isang gawin ng isang kaliwete. Ang iba naman ay nagsasabing ito ay para maprotektahan ang kanyang intelektual na ari-arian. Ngunit sa isang panahon kung saan ang salamin ay simbolo ng pagkilala sa sarili, ng pag-akses sa katotohanan, hindi maaaring baliwalain ang lakas ng simbolismo ng isang teksto na nahahayag lamang kapag ito ay nasa salamin. Parang sinasabi ni Leonardo, hindi lahat ng nakikita mo ay yun na agad. Kailangan mong tingnan mula sa ibang pananaw, kailangan mong baliktarin ang iyong tingin. Ang mismong pagtingin ang gustong baguhin ng Vitruvian Man. Hindi lang niya inilalarawan ang tao, binabago rin niya ito. Ipinapakita bilang kosmikong nilalang na kayang yakapin ang langit at lupa, katawanin ng universal na batas at ipakita ang estruktura ng hindi nakikita. Sa maraming sinaunang kultura, may figura ng universal na tao. Sa mistisismong Hudyo, siya si Adam Kadmon, ang unang tao naglalaman ng buong paglikha. Sa pilosopiyang Islamiko, ang insan al-kamil ay ang perpektong tao na sumasalamin sa lahat ng banal na katangian. Sa Vedikong India, ang universo ay isinilang mula sa napira-pirasong katawan ng Diyos na si Purusha. Sa lahat ng pananaw na ito, ang tao ang susi, ang buod ng kosmos, ang sentro ng malaking bilog.
Alam ba ito ni Leonardo? Mahirap sabihin ng may katiyakan. Pero hindi rin kulang sa ganitong ideya ang Italian Renaissance. Sa pagitan ng Florence at Milan, laganap ang mga teksto ni Hermes Trismegistus, sinulat ni Marsilio Ficino at salin ng Neoplatonismo. Ang mga korte ay lugar kung saan hayagang tinatalakay ang astrolohiya, simbolismo at sagradong numero. Si Leonardo na may isipang lagpas sa kanyang panahon ay tiyak na konektado sa lahat ng kaalamang ito at malamang higit sa sinuman ay naunawaan niya ang lihim nitong wika. Sa kanyang Vitruvian Man, hindi lang agham ang naroon, meron din isang pananaw. Isang pananaw na lagpas sa dogmang panrelihiyon, mas nauna sa makabagong agham at hinubog ng mitolohiya, arkitektura at matematika, kaya nagiging bago. Kaya naman tinatanong natin, ano nga bang nais iparating ni Leonardo? Bakit niya pinili ang ganitong imaheng geometriko na pakatao at tila di tao para makipag-usap sa kawalang hanggan? Baka gusto niyang mag-iwan ng mensahe sa hinaharap, simbolong kaya magtagal lampas sa wika, aklat at relihiyon. Isang ikonang tatagal sa mga siglo at sa bagong pagtingin magpapagising ng alaala. Alaala na nagsasabi kung sino tayo, anong pwede nating maging at ano ang ating nakalimutan. Sa silangan, may biswal na simbolo ring tinatawag na mandala na may parehong layunin. Ito ay mga sagradong diagram, kadalasang bilog, na gamit sa meditasyon bilang sagisag ng universo. Pero hindi lang ito dekorasyon. Ang bawat mandala ay isang paglalakbay, isang panloob na mapa para muling magkaisa sa banal. Para magawa ito, kailangan muni-muniin ang perpektong geometrikong hugis, parisukat ng templo, bilog ng kosmos at gitnang tuldok ng sarili. Sa Vitruvian Man ni Leonardo, makikita ang parehong disenyo, parisukat, bilog, dobleng posisyon ng katawan, pisikal at espiritual na sentro, pero igit sa lahat, parang ang taong iginuhit ay higit pa sa tao. Isang simbolikong makina na ginawa para mag-activate ng bagay sa tumitingin. Hindi ito mechanical na makina na gawa sa pingga at gear, kundi espiritual na makina, isang grapikong aparatong kumikilos sa isipan, paningin at kamalayan. Masasabi nating ang Vitruvian Man ang unang visual na kodigo ng modernidad. Isang tahimik na simbolo na nagpapasa ng sinaunang kaalaman sa anyo ng larawan. Isang kaalamang hindi dumadaan sa salita, kundi sa paningin, geometriya at pagmumuni-muni. Kaya nagtatanong tayo, posible kayang gustong lumikha ni Leonardo ng simbolikong lagusan sa guhit na ito? May isang bagay na kapag matagal pinagmasdan at naintindihan ay kayang magpalit ng estado ng kamalayan. Mukhang mapangahas pero hindi ito ganoon para sa mga marunong sa wikang simbolo. Sa esoterikong tradisyon, bawat hugis geometriko ay may kapangyarihan. Ang parisukat ay pumoprotekta, naglilimita at sumasagisag sa materya. Ang bilog ay nagtataas, naglilinis at naguugnay. Ang tao na nasa gitna ng dalawang puwersang ito ay parang karayom ng kosmikong timbangan. Nagiging susi ng alkimiya ang kanyang katawan, isang templong buhay kung saan nagsasanib ang magkasalungat. Bukod pa rito, kung titignan natin ang Vitruvian Man sa konteksto ng panahon ng pagkakalihan nito, makikita natin na revolusyonaryo at maaring ituring na erehe ang imaheng ito. Nasa gitna tayo ng panahon ng Renasimiento, isang panahon kung saan ang simbahan ay may ganap na monopoliyo sa paglalarawan ng banal. Ngunit naglakas loob si Leonardo. Iginuhit niya ang tao na tila siya ang Diyos o sa halip, tila ang tao ang manifestasyon ng hindi nakikita. Noong gitnang panahon, si Kristo lang ang perpektong katawan. Pero sa guhit ni Leonardo, walang kristyanong simbolo. Walang krus, walang aureola at walang kaligtasan. Isang hubad na tao lamang ang naroon, lantad, marupok, maringal at sentro ng kaayusan ng mundo. Dahil dito, may historiador na nagsasabing erehe ang ganitong pananaw. Sa Vitruvianong tao, hindi niluluwalhati ni Leonardo ang Diyos, kundi ang tao bilang sukatan ng lahat. Isang pahayag na una ng mga siglo sa sekular at siyentipikong pananaw ng universo, ngunit malalim ding nakaugat sa pinakamatandang mistisismo. Ang pagsabing tao ang sentro ng universo ay hindi nangangahulugang itinatangi ang Diyos. Ibig sabihin, ang banal ay nasa atin. May kakaibang, halos nakakabahalang bagay kapag inihambing ang Vitruvianong tao sa mga dakilang sinaunang lika. Parang iisa ang kanilang wika. Isang wikang hindi binubuo ng salita kundi ng hugis, ratio, numero at paulit-ulit na proporsyon, parang alingonggaw sa libu-libong taon, kultura at kontinente. Isang wikang geometriko na walang nagturo pero parang alam ng lahat.
Ang gintong proporsyon na ginamit ni Leonardo sa katawan ng tao ay makikita rin sa mga templo ng sinaunang Ehipto kung saan ang sukat ng bulwagan at haligi ay may nakatagong mathematical na ugnayan. Makikita rin ito sa mga templong Griego tulad ng Parthenon na hindi lang kahangahangang arkitektura kundi pisikal na pagpapahayag ng di nakikitang armonya. Makikita ang parehong proporsyon sa mga megalito ng Stonehenge, lihim na geometriya ng piramide ng Giza, sagradong plano ng Angkor Wat, tela ng Andes at guhit ng Nazca. Paano ito nangyayari? Bakit paulit-ulit lumilitaw ang parehong pattern kahit hindi nagtagpo ang mga sibilisasyon? Ayon sa iba, ito ay isang sinaunang karunungan na nawala na marahil bago pa naisulat ang kasaysayan. Isang archetypal na wika na ipapahayag gamit ang numero at anyo. Marahil hindi lang ito tungkol sa estetika, kundi sa isang bagay na mas malalim. Ang paniniwal ang universo ay may maayos na estruktura at ang pag-unawa rito ay pag-unawa sa Diyos, kalikasan at kaluluwa. Si Leonardo, makalipas ang mga siglo, ay tila binuo ang nawalang wika at perpektong isinalin sa kanyang Vitruvian Man. Isang lalaking iginuhit sa papel ay nagiging walang hanggang stel, isang tapyas na batong gawa sa tinta na naglalaman ng kaalaman ng mga sibilisasyon noon, na ang katawan ng tao ay hindi nagkataon lang, kundi parang templong itinayo at ang mga sukat nito ay sumasalamin sa wika ng mga bituin. Kung ganoon, ang guhit na yon na mukhang inosente at pang-eskwela ay isa palang sagradong mapa, access code at buhay na simbolo na tumatawid sa kasaysayan para makarating sa atin ngayon. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Marahil nakalimutan natin na ang kagandahan ay hindi lang uso, kundi isang batas. Ang katawan ay hindi makina, kundi isang antenang dinisenyo upang umayon sa universo. Na bawat daliri, bawat kasukasuan, bawat proporsyon ay isang nakatagong armonya. Sa pagmamasid sa sarili, marahil ay maalala natin ang wika ng pinagmulan. Si Leonardo, gamit ang kanyang isipang hindi saklaw ng panahon, ay iginuhit ang Vitruvian Man para ipakita ang mga bagay na di na natin nakikita. Ipinagkatiwala niya ang mensahe hindi sa simbahan, palasyo o kapangyarihan, kundi sa marunong tumingin. At marahil ito ang pinakamalalim na misteryo, ang Vitruvian Man ay hindi guhit na dapat intindihin, kundi pintuang dapat daanan. Isang pintuan sa nakalimutang alaala at kaalamang, wala sa nakaraan o hinaharap, kundi sa walang hanggan. Isang kaalamang nagsasalita gamit ang katawan at nabubuhay sa anyo, umaalingaw-ngaw sa katahimikan sa pagitan ng linya. Marahil nais ipahiwatig ni Leonardo, huwag kayong maganap sa labas. Tingnan ninyo ang inyong sarili. Dahil kayo ang templo, kayo ang kodigo, kayo ang sentro ng bilog at ng parisukat. Ang Vitruvian Man ay maliit na guhit, pero tila nagtataglay ng malaking kodigo. Ano sa tingin ninyo? Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento ang inyong opinyon. At kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para suportahan ang aming trabaho. Hanggang sa susunod na kwento!